Isa sa mga biggest blessings na nakuha ko last year, 2025, ay naging US citizen ako. Yes, tama po yung narinig niyo, no? Nakapag-apply na po ako ng US citizen and isa na po akong ganap na US citizen. Nag-oath na po ako last December. Hi guys, kamusta kayo? And for today's video is isi-share ko sa inyo yung aking journey ng citizenship dito sa US. Simula green card to filing I-751 hanggang nag-file ako ng N-400 and then interview, fingerprint, hanggang sa oath taking. Quick disclaimer lang guys, itong experience ko pwede siya maging iba sa inyong experience. Just a quick background lang guys. So dumating ako dito year 2020, pandemic days. So basically, petition ako ni Milan, which is ng aking asawa. After niya, matake din yung citizenship niya. So basically, kinasal kami, hindi pa siya citizen ng US. So ang ginawa naming way na lang is, after namin ikasal, so may ilang months pa siya na kailangan bunuin para mapuno yung 5 years na stay niya dito sa US. Para maging eligible na siya mag-file ng citizenship niya. And then, after ng citizenship niya, nung nakuha niya na lahat ng certificate niya and anything, doon na kami nag-start mag-file ng aking petition. So, basically guys, pandemic days noon, so parang inisip namin na hindi uusad yung process dahil maraming ang backlogs. Pero luckily, ang prioritize ng embassy that time is yung mga family base. So yung mga spouse, tinigil muna nila yung mga tourist visa, student visa, and everything. So, nag-focus sila sa family, parang family based visa. Na-approve ako noon and nagkaroon ako na-approve yung visa ko. Under 2 years pa lang kami kasal. Yung green card ko pagpasok dito ng US is valid lang for 2 years. Kasi nga, under 2 years pa lang kaming kasal. Pero, if na-approve yung visa ko dito ng more than 2 years na kaming kasal, automatically, 10 years validity na agad yung GC na makukuha ko. So, sa case na yon, kailangan kong mag-file ng I-751. Okay, lahat ng journey na to, ito na yung ulit yung panibagong start. Bukod dun sa approval ng aking visa or green card. Filing I-751. So, ano nga ba itong I-751? So, ito is yung removal of conditions, which is yung validity na 2-year, magiging automatically 10-year na yun. So, ang process dito sa I-751 is magpi-fingerprint ulit ako and then i-interviewin kami dalawa. So, technically, ito-check nila yung kung gaano ka-legit yung marriage namin. Kung legit ba talaga siya. Kaya may interview siya, ako and then si Milan. So, malamang yung mga tanong na nakikita natin. Yung parang mga nakikita natin sa mga movies, no? Kung gano'n na kayo katagal, ganyan-ganyan. Basta more on mga marriage-based na mga questions. So, kung titignan nyo naman sa website ng USCIS, may kita nyo doon, pwede kayo mag-file na, meron siyang, parang calculator kung pwede na kayong mag-file ng 3 months in advance ata kung di ako nagkakamali. Pero i-double check na lang din sa website ng USCIS kung gaano kayo ka-advance pwede mag-file. Kasi hindi nyo pa pwedeng antayin ma-expired yung GC nyo kasi magiging illegal kayo dito sa US. So basically, maaga kayong magpa-file nun. And ang pagpa-file na ginawa namin is through mail. So pinilapan namin yung form and then pumunta kami sa FedEx and minail namin siya directly doon. So yung mga instruction guys, hindi ko na maaalala exactly yung ginawa namin. Pero parang gano'n lang yung proseso. Parang 3 months in advance, 3 months or 2 months, pero naalala ko 3 months, kailangan nyo na magpasa nun. Kasi hindi nyo dapat antayin ma-expire yung GC nyo. Kasi nga, yung status nyo dito sa US is magiging illegal kayo, no? So, ayun, kailangan yung i-file yun bago kayo mag 2 years. Kasama na rin doon yung payment. Ang ginawa ata namin payment nun is check, kung di ako nagkakamali. Kasi more on lahat ng government, dito, check lang or online. So, parang debit or credit. I think pwede ata ang credit card. So, waiting time na yun after nyo ipasa yun. And then, after nila matanggap yun, actually, mag-aantay lang kayo. Waiting game na yun. Simula na ng waiting game yun. So, para sa akin, ang una ko natanggap na letter is yung schedule ng fingerprinting. So, depende yun kung nasang state kayo. Depende rin yung processing times nun. Iba-iba rin yun. Pero yung notice ko para sa fingerprinting is natanggap ko agad parang
1 month after namin i-file or 2 weeks lang ata kung di ako nagkakamali. Then after naman, punta kayo sa USCIS office, magpi-fingerprint lang kayo, and then kuha na kayo ng picture, and then that's it. Yun na yung waiting game na matagal. And then after nun, makakatanggap ulit kayo ng letter coming from the USCIS na extension letter na i-extend yung green card nyo for 24 months. In my case kasi, nakatanggap ako noong unang letter na 24 months, and then siguro after few weeks or after a month, nakatanggap ulit ako ng extension letter na ina-extend nila ng 48 months, which is 4 years yung green card ko. Tingin ko kaya nila ginawa yun that time kasi nga sobrang daming backlogs. So hindi nila ma-prioritize yung I-751. So isang tip lang din pala, syempre kung kasal kayo, no, so basically dapat nagpo-file kayo ng tax nyo na joint na kayo. And then, syempre, magkasama kayo sa isang bahay, sa lease agreement nyo sa apartment, or kung ano man yung nirerentahan nyo, nandun yung pangalan yung dalawa, sa kotse, nandun yung pangalan yung dalawa, sa bills, nandun yung pangalan yung dalawa. Ayun yung isa sa mga malakas na mga documents na kailangan nyo, especially sa tax. And ayun, no, siguro naka 2-3 years, magpo 4 years, wala pa ako natatanggap na interview letter from the USCIS. So, nakauwi na ako ng Pilipinas ng expired yung GC ko. Ang pinapakita ko lang is yung extension letter na binigay sa akin, which is yung 48 months. So, 4 years. Yun lang yung pinapakita ko. So, nakailang uwi na ako ng Pinas na yun yung pinakita ko. Isa, tatlo. Nakatatlong uwi ako ng Pinas from 2020. Yun lang yung pinapakita ko yung extension letter. So, valid naman siya talaga. And then, nag-decide ako na sabi ko, malapit na ma-expire yung extension letter. Wala pa rin ako nare-receive na tawag dito, interview letter from the I-751 na final namin. So, nag-decide ako, sige, total eligible na naman ako na mag-apply ng N400. Actually, pag kasal kasi kayo, 3 years, 3 years na stay mo dito sa US, pag spouse visa, pwede ka na mag-apply ng US citizenship or yung N400. So ayun, pagbalik namin dito, last uwi namin ng Pilipinas ng April 2025, nag-decide ako, sige, mag-a-apply na ako kasi yung extension letter ko is until October na lang. So syempre ayoko na mag-antay ng hanggang October na wala ako mare-receive. So magiging illegal ako dito. Ang nakakabang part lang kasi doon, yung exam na 100 questions. And ito na nga, nag-decide na kami mag-file ng N400. So, lahat ng process dito sa experience ko na to, dalawa lang kami ni Milan yung actually more on siya kasi mas ma-research siya. And mas maano siya, mas resourceful pagdating sa mga tanong-tanong. So, marami siyang group na sinasalihan. Lahat ng sinasabi ko dito sa experience na to, DIY lang, hindi kami kumuha ng lawyer or kung anong help. So, talagang purely online lang. Kasi ngayon naman marami ka na masasalihan na groups na pwede ka magtanong. Pare-pares kayo ng case sa group na yun. So, ayun, nag-apply na ako ng US citizenship ko last June 2025. June or July? Pero I think June. So, ayun, file ka lang online. Make sure na tama lang lahat ng ma-fill up mo na form doon. So, hindi ko rin maikikwento sa inyo ng step by step. Pero nga, yun yung suggestion ko na pumasok kayo sa mga N400 na FB groups. Sobrang laking tulong. Ako, nandun din ako sa loob ng group. So, namomonitor ko yung mga processing times ng ibang state. Minsan, nakakita rin ako ng doon, ng mga tiga dito sa Vegas. Kaya, nakikita ko rin, compare ko din yung timeline. After nyo magpasa nga ng N400, so waiting game na ulit yun. Mag-aantay na ulit kayo ng letter coming from the USCIS. So on my case, kasi yung fingerprint ko nung I-751, which is yung final ko din nun para sa removal ng conditions, nandun pa. So nakita ko dun sa mail na pinadala nila is, hindi ko na kailangan pumunta sa office para fingerprint ulit ng panibago. So basically, ginamit nila yung lumang fingerprint ko from I-751 na final ko nun. So, ang next step doon is yung mag-aantay ulit kayo ng letter for the interview naman. So, siguro ilang months ba ang inabot ng waiting ko? June. Kung June ako nag-file, July, August, September, October. Yeah. October ata. Yeah, I think. October.
ko natanggap yung letter. Actually, nasa event pa kami nun. Nag-email naman kasi yung USCIS pag may changes sa status, sa case mo. Nakita ko siya sa email ko na may changes. So, chinek ko agad yung account ko sa USCIS, and then yun, boom, nakita ko na may interview na ako. So ayun yung nakakakabang part na, kasi actually nag-review na ako after ko mag-file. So tapos tumigil ako ng ilang months. Tapos nung natanggap ko na yung na may schedule na ako for interview, ayun, sobrang review na ulit talaga ako na. So siguro ang span ng tanggap ko ng letter sa interview ko is, I think, mga 1 month. So may 1 month talaga kayo mag-prepare. Pero hindi ko sinasabing puro ganun yung case. Mamaya yung iba mas mabilis. Kaya dapat kahit hindi nyo man natatanggap yung letter nyo for interview, mag-review na rin kayo. And then ayun, review lang. So ang style ko lang sa pag-review, actually kasi syempre parang ako, oh my god, mag-review ng 100 items. So parang sabi ko, kaya ko pa ba? So parang hindi ko na alam mag-register pa sa utak ko. So ang style ko kasi nung nag-aaral ako is, lahat ng questions, sinusulat ko ulit, nire-rewrite ko. Ewan ko, sa style na ganun, parang feeling ko pumapasok sa utak ko, mas naaalala ko kasi sinulat ko eh. So sa akin lang yun. So ewan ko sa style nyo. So yun lang yung style na ginawa ko. Lahat ng 100 questions and answers sinulat ko. Siguro isang araw na memorize ko na siya lahat. Hindi totally lahat, siguro mga 90%. May mali-mali pa rin ako, pero good na yun kasi sa 100 na questions, ang tatanungin lang sa'yo, 10. Pero pag nasagot mo yung 6 ng sunod-sunod, titigil na sila doon. So ayun na nga, no? So moving forward, interview day. Make sure sa the day before ng interview nyo, lahat ng documents nyo dala nyo, no? Basta lahat dalhin nyo. Make sure na lang na na wala kayong magiging kulang, tax documents, lease agreement nyo na nandun yung mga pangalan nyong mag-asawa. Kasi sa interview, dalawa kami ni Milan eh. Pero may plot twist ako na ikikwento na hindi namin alam kung ba't ganun yung nangyari. So ayun, i-ready nyo lahat ng documents nyo. Kinagabihan, magdasal kayo paggising nyo bago kayo pumunta dun sa interview. Basta make sure lahat ng documents na gather nyo doon. Lahat ng kailangan. So yung mga documents na nadala ko, as in sobrang OA kami. Lahat dinala namin para wala nang ibang hahanapin sa amin. So moving forward, interview day. So syempre kailangan nyo attire na maayos. Syempre para professional. And then na nga, pumunta na kami sa office. Check-in kami. 11-ish yung interview ko ata nun. Parang 11:15 kung di ako nagkakamali. So, kasama ko si Milan and then si Edessa. Si Kyle nasa school noong time na yun. So, check-in kami. Sabihin natin pumasok kami ng mga 11:10 a.m. Nasa loob na kami. Nag-aantay na kami. So, doon na kami sa waiting area. And then, ang scenario is may tinatawag na. Tapos, siguro nag-antay kami mga 5 to 10 minutes. Sinawag na yung pangalan ko. So, ang in-expect namin talaga, dalawa kami papasok. So, pagkabukas ng pinto, tinawag yung pangalan ko, si Milan yung unang papasok. Tapos sabi sa kanya ng interviewer, just stay there. Parang ang sinabi ata, just stay there, this will be quick. Yun yung sabi sa kanya. So parang kami, bakit gano'n? So medyo kinabahan kami doon. And then ayan, pasok na kami sa loob, sunod ako sa kanya. Siyempre, sobrang nakakakaba. So pagdating doon, actually guys, hindi ko na share sa inyo lahat ng questions. Kasi siyempre, parang wala ring sense kahit i-share ko sa inyo yung mga questions eh. And actually, hindi ko na rin talaga siya matandaan sa sobrang bilis ng pangyayari. So ito, pagpasok, yan, tatanungin ka lang ng mga basic questions, pangalan, ganyan. Tinanong sa akin, pangalan ko, date of birth, pangalan ng anak ko, tapos tinanong lang yung birthday. And then, pinatayo na ako, sabi sa akin, mag-civics test muna tayo para magtuloy-tuloy na. So, tayo. So, raise your right hand. Mag-o-out ka lang doon na ganon. And then, after doon, upo na kayo. So, ito na nga. Civics test. Tuloy-tuloy to, guys, Hindi ko alam eh. Hindi naman ako ganun mag-English. Minsan kasi may hindi pa rin ako naiintindihan. Depende sa accent. Pero nung time na yun, hindi ko alam kung bakit na parang kahit sobrang slang nung nagsasalita, naiintindihan ko.
Maybe siguro kasi alam ko yung mga questions na sasabihin. So, sobrang familiar sa utak ko. So, walang bagong nagre-register sa utak ko. So, ito na ngayon nangyari. Tanong siya, sagot ako. Tanong siya, sagot ako. So, ang bilis lang talaga ng palitan namin. No? So, who is the good niya? Sagot lang, palitan lang kami. So, after nung nasagot ko yung 6 ng sunod-sunod, huminto na siya. And then, doon na kami sa English reading and writing test ba yan. So may papabasa sa yung isang paragraph, babasahin mo yon, and then after nyo basahin yon, papasulatin naman kayo sa isang tablet. Tapos pag okay na, next na naman kayo. Doon na naman kayo sa yes or no question. Yung yes or no questions naman is nandun yun sa form na pinilapan nyo. So parang kino-confirm lang nila kung alam mo talaga yung finilapan mo. So may tatanong sa yung mga ilang yes or no questions kung isa lang sa mga pinakanatatandaan ko, ready ka ba mag-bear ng arms if ever na kailanganin ka ng US, ng ganyan. So syempre yes, di ba? So ayun, yes or no questions lang yun. Lahat ng yes or no questions nandun sa pinilapan yung form. And then after nun, siguro 7 to 8 minutes lang ako sa loob. After nung reading writing test, so sabi niya na, congratulations, you pass. Tapos syempre ako, grabe na yung yung tuwa ko. As in talagang, alam mo yung nakangiti ka sa loob. Pero hindi mo masyado maipakita sa labas, ganun. So imagine na, 8 minutes after nun, ayan, so parang ka na nasa alapaap kasi syempre, finally, tapos na rin yung, alam mo yung pinakamahabang proseso na inaantay namin. So yun, after nun, lumabas na kami. So nagulat nga si Milan kasi nga parang 7 to 8 minutes lang ako sa loob. Sabi niya, wala pang lumalabas dun sa mga natinawag nung nag-aantay pa kami. So sabi talaga namin, sobrang lucky, swerte din talaga siguro sa nag-interview, mabait. Ayun, so syempre thank you kay Lord. Sabi ko nga nung kinagabihan nun, bahala na kung ano man mangyari today. So kung anong will ni Lord talaga, siguro kung para sa akin gano'n. So ayun, no, sobrang gulat na gulat kami. Wala pang 11:30, nakalabas na kami ng USCIS office. So parang hindi pa rin kami mapaniwala. Kasi mabibigay lang sa yung paper na pasado ka na, napasa mo yung civics test, and then approve na yung application mo. So after na, syempre, masaya na. And then, next step, syempre, mag-aantay na lang kayo ng schedule nyo for oath-taking. So in my case naman, nag-antay lang ako ng siguro mga a month or more than a month. Technically, last December 12, nag-oath-taking na ako dun sa courthouse ng Vegas. So marami din kami, mga nasa 61 ata kami, and nakakatuwa dun. Dominating talaga yung sobrang nag-dominate yung mga Filipino. Ang daming Filipino na nag-naturalize dati. Siguro sa room na yon, mga sabihin natin nasa 40% Pilipino. Kasi nung pinagsalita kami sa mic, sunod-sunod puro pangalan namin, tapos kunwari Christopher Balista, Philippines, gano'n. Ang dami, puro Philippines kami doon. Meron din matatanda na ngayon lang din nag-naturalize. So, ayun, nakakatuwa lang, no? And, ayun, isa yun talaga sa pinaka malaking blessing na natanggap ko or namin last year. And then, next step, pag tapos na kayo sa lahat, no, pag nakapag-oath ka na, so, kailangan yung i-update yung SSS nyo, mag-apply kayo ng passport, pwede na rin kayo mag-register, pwede na tayong bumoto, syempre. And, ayun, parang sobrang laking relief. So, in my case, ako ngayon, nag-apply na ako ng passport ko, and I'm just waiting it to be delivered sa amin. Sa pag-apply naman ng passport, guys, napakadali lang. Pwede kayo mag-walk-in, pero i-check nyo yung mga USPS office kung anong oras yung mga walk-in times nila. So, kung gusto nyo mas madali, pwede kayo mag-schedule online. Punta lang kayo sa Google, search nyo lang USPS passport appointment. And then yung mamili na kayo ng schedule. And then, ang dadalhin nyo lang doon is yung citizenship nyo, valid ID, dalhin nyo na rin yung lumang passport nyo. In my case, hindi naman hinanap yung lumang passport ko. Ang hinanap lang yung US citizenship ko na certificate. So, kukunin nila yun, i-mail nila yun pabalik sa inyo after nung application. So, separate mail yun. So, magkaiwalay nyo makukuha yung certificate nyo and then yung passport nyo. And then, magpa-schedule din kayo sa SSS kung saang state man kayo, kung saang SSS man malapit. Online lang din, search nyo lang, tapos piliin nyo lang, i-update nyo lang yung status nyo. From permanent resident to
US citizen. Ngayon, i-update nyo lang. So, in my case, hindi ko pa na-update yung sa akin kasi matagal yung scheduling dito sa almost end of the month pa yung appointment ko. So, ang kailangan nyo lang daw dalhin doon is yung certificate or dalhin na rin kayo ng state ID nyo kung nasan man kayo. So, napakalaking regalo nito para sa akin, sa amin last year. And yes, syempre, si Kyle dahil underage pa siya, under 18 pa siya, automatically US citizen na rin siya the day na naging US citizen ako. So, yun, kung kayo man ay nasa proseso din ngayon ng pag-a-apply ng citizenship or I-751, talagang waiting game lang yan, guys. Waiting game lang talaga kasi wala tayong magagawa doon. So, ang tip ko lang talaga is pag mag-fill up kayo ng form sa N400 kasi pwede na rin kayo mag-upload ng mga evidence nyo doon. Like pictures, lease agreement, tax documents. Pwede nyo na siya i-upload lahat doon bago nyo siya i-submit. So, para yung officer is makita nila before. So, isa pa nga palang hindi ko nasabi sa inyo. Ito pala yung plot twist doon na sinasabi ko kanina. Wala nang hinanap sa akin na documents nung interview ko. So, as in, lahat dala ko. Dami kong pictures, tax documents namin, lease agreement, basta lahat. Dala-dala ko sa folder ko. May isa walang hinanap sa akin. So, siguro, ayun nga, maging masinop lang din kayo sa pag-upload. Lahat, bago kayo mag-file, i-upload nyo na lahat doon. So, maging honest lang din kayo kung may mga violations kayo, lagay nyo rin doon, i-disclose nyo lahat para siguro wala na silang masilip sa inyo. So, yun lang guys, no, para sa video na to. So, kung ano mang nasaan man journey kayo ngayon, waiting game lang talaga yan. Antay-antay lang, no, and wag nyo iwawala yung mga documents na importante na kailangan nyo gamitin dito sa mga case na to, no. So, kung ano mang case nyo ngayon, pray lang, kailangan lang maging patient din kayo. And ayan, kung ano mang case status na inaantay nyo ngayon, comment nyo dyan sa baba. And kung may makakatanungan kayo na basic lang, pwede nyo rin dyan tanungin sa baba. And tatry ko sagutin yan, no. Pero yun nga, suggestion ko, pasok kayo sa mga N400 group kung nandun man kayo. Or kung I-751 group, kung I-751 man yung case nyo ngayon. So yun lang guys, maraming salamat and good luck sa inyong lahat.